Mapagpalang gabi sa bawat isa. Ngayon ay masasaksihan natin ang pagtatanghal ng mga kabataan sa pagparating ng mensahe ng Diyos ngayong Kapaskuhan. He is the reason for the season. Ang Pasko ang isa sa pinakahihintay at pinaghahandaang okasyon ng mga tao, lalo na tayong mga Pilipino. Lahat ay abala sa kani-kanilang mga gawain sa paghahanda ng mga pagkain, regalo at mga aginaldo. Tuwing Pasko, ang paligid ay tila nagbabagong bihis mula sa mga kumukutit-kutitap na ilaw hanggang sa iba't ibang mga palamuti sa mga tahanan. Ang panahon na kung saan ang mga pag-aaway at alitan ay naisasantabi at tanging pagmamahalan ang nananaig. Ngunit sa kabila ng mga kagandahang dala ng kasiyahan ng okasyon na ito, ano kaya ang nais iparating ng Pasko sa mata ng ilang batang musmos na magkakaiba ang katayuan sa buhay? Dad, Mom, you're going to be here tomorrow, right? We'll try, Ferd. We're still currently at the business meeting eh. But don't worry, I didn't forget your present. It should arrive later. I can have anything that I want, but they are not here physically due to it. Almighty Father, I wish that I won't be lonely this Christmas. Marahil, ang ilan sa atin ay katulad ni Ferdy na handang ipagpalit ang mga material na bagay para lamang sa makasama ang ating mga minamahal sa buhay. Oh Jose, hindi ka ba magpapahinga ngayon? Pasko na bukas ah. Ayos lang kahit di ka muna pumasok ngayon. Hindi na po. Mas kailangan ko po ng trabaho ngayon. Tsaka wala pa nga ho kaming panghanda bukas eh. Ah, kabait mo naman talagang bata. Siya'y hayaan mo. Dadagdagan ko ang sweldo mo ngayong araw. Talaga ho? Maraming salamat ho. Oh siya, saglit lang. May natawag lang sa akin. Tay, Nay, andito na po ako. Paano po? Kaawaan ka ng Diyos. Hi, Kuya! Nak, pasensya ka na at nahihirapan ka kagad magtrabaho ng dahil sa akin. Okay lang po, Tay. Naintindihan ko naman po eh. Tsaka di ko rin naman po pinapabayaan pag-aaral ko. Kahit na, Nak, hindi ko kasi kaya eh. Mahina talaga pala ba ngayon? Ayos lang po, Nay. Pahinga na po muna ako. Amang nasa langit, patnubayan niyo po kami. At sana maging maligaya ang Pasko namin, ang magkakasama at may hain sa hapag. Marahil ang ilan sa atin ay tulad naman ni Jose na hindi mapasusubalian ang kaniyang pagtitiis at pagsusumikap upang maibigay ang isang maligayang Pasko sa kaniyang pamilya. Pa, pupunta ka po ba bukas? Hindi para pumunta ang papa mo. Busy yan sa iba. Ma naman, wag ka naman ganyan kay papa. Hay, hayaan mo na yung mama mo anak. Miss lang ako niyan. Sa true, papa. Pero, pupunta ka po ba? Oo naman anak. Hindi ko ipagpapalit ang makasama ka, pati ang mama mo bukas. Pinagpalit mo nga kami eh. Alam mo namang hindi ko sinasadya yun. May trabaho lang ako nun. Sige, paniwalaan natin yung sinasabi mo. Ma, pa, tama na po. Huwag na po kayo mag-away. Papa God,
Sana po magkaayos na sina Mama and maging one happy family na po ulit kami. Ngunit ang ilan sa atin ay gaya ni Nika, na hindi nawawala ng pag-asa. Ang kanyang pagnanais na muli silang magkasama-sama at mabuo ang kanyang pamilya. Pa! Malapit na po magpasko. Baka naman pwede po ako makahingi ng pera. Bibili lang po sana ako ng damit. Sira-sira na po kasi yung meron ako eh. Yan, dyan ka magaling. Hihingi-hingi ka na naman ng pera. Nga ngayon lang naman po ako humingi. Eh yan na nga lang lagi mong ginagawa. Kung maghahanap ka ng trabaho, edi sana may pangkain pa tayo. Hindi puro damit iniisip mo. Kaya wala po tayong pera kasi puro kabisyo. Bakit tumakbo palabas anak natin? Ano naman ba sinabi mo? Aba, sinabihan kong maghanap ng trabaho. Total yung pagiging teacher mo, hindi naman nakakatulong sa atin. Ano ba naman, Arnel? Ang rangal-rangal ng trabaho ko. Tapos pati yung bata, sinabihan mo pa ng ganon. Bakit hindi ikaw maghanap ng trabaho? Kaya mo na yan. Tsaka wala akong oras. Bakit? Pagod ka na ba? Hindi sa ganon. Eh ano? Sabihin mo na lang kasi na pagod ka na at ayaw mo na. Mo nang bumalik sa pamilya mo, tama? Ano? Sabihin mo. Sabihin mo na. Oo! Pagod na ako. Simula pagising ko hanggang sa pagtulog, iniisip ko paano yung mga bayarin, lalo na't ang mamahal nito. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pagod na ako. Pagod na akong sumuong sa ulan kapag bumabaha. Para lang pumasok sa trabaho. Para may pangsugal ka. Pagod na akong makita yung anak kong magkaroon ng tatay na hindi niya deserve. Ayan, lumabas din. Iwanan mo na lang ako. Malis na kayo. Alis! Ayaw kitang iwan kasi mahal kita. At ang gusto ko lang naman, magbago ka. Mahirap bang gawin yon? Sana maging maayos ng pamilya namin, Papa G. Alam ko po kasi sobrang nahihirapan na si Mama eh. Panginoon, pagkalooban mo po ako ng lakas upang manatiling liwanag sa aking mga mag-aaral sa gitna ng bigat ng aking mga personal na pasanin at krisis sa gitna ng ating bayan. Dingkin mo ang aking dalangin para sa pagkakaisa at pagkaunawa sa loob ng aming tahanan at hanguin mo ang aming lipunan mula sa katiwalian sa pamagitan ng mga pinunong may takot sa iyo. Tulungan mo po ang aking asawa na mabago ang kanyang puso at naway maunawaan ng aming anak sa kanyang murang isipan ang sitwasyon namin. Ipaunawa mo po sa asawa ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ko bilang tagapagpataguyod ng mga kinabukasan ng aming bansa. Sa kabila ng lahat, hindi ako nawawalan ng pag-asa dahil bilang isang guro, naniniwala akong ang aking mga pagsasakripisyo ay may dakilang bunga para sa kinabukasan ng aking pamilya at ng ating bansa. At ipadama mo nawa sa aking asawa at anak ang aking mga pagsasakripisyo. Mahal na mahal ko po ang pamilya ko. Amen. Sa lahat ng nangyayari, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Kaya nga ako teacher kasi teacher ako. Gaya na lamang sa musmus na gulang ni Jacob, alam niya sa sarili niya na malabo na magkaroon ng masayang Pasko ang kaniyang pamilya nang walang away at sigawan habang magkakasama. Subalit hindi natitinag ang pag-asa
ng kanilang pamilya na darating ang panahon na mamamayani ang pagkakaunawaan at ang pag-asa mula sa Panginoon. Ruel, natawag ang papa mo. Ito na po la, papunta na po. Anak, kamusta ka naman? Kumakain ka ba ng maayos? Opo pa, inaalagaan ko rin po si Lola at inaalagaan niya rin po ako. Mabuti naman. Pauwi na si tatay, kaso baka mga bukas pa ako ng gabi makarating dyan. Okay lang po yun, ang malaga po, kasama namin kayo ni Lola. Tamang apo ko, ang mahalaga ay naririto ka, anak. Father God, sana po andito si Papa sa Pasko para kompleto kami at maging masaya po kami. Maaga man na ulila si Ruel sa kaniyang ina, subalit marahil ang ilan sa atin ay tulad niya na may pumupunan na lola at tatay. Bagaman wala sa tabi ang kanyang tatay, ay nararamdaman niya ang pagmamahal na lubos mula sa paggabay ng kaniyang lola. Kaya nga, ang mensahe na nais ipabatid sa atin ng Panginoon, mga kapatid, anuman ang estado natin sa buhay, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, nasa bahay man o nasa kalsada, ang Pasko ay para sa ating lahat. Bakit? Dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang kundi para sa buong mundo. Walang pinipiling puso ang pag-ibig ng Panginoon. Wala po munang aalis na kabataan dahil may prayer meeting po tayo. Maraming salamat po. Merry Christmas sa inyo! Merry Christmas din po! Maligayang Pasko rin ho! Merry Christmas! Maligayang Merry Christmas po! Merry Christmas po! Sana may napulot kayo kanina. And no matter what, lagi tayong pupunta sa ating pinakamamahal na Ama. At wag na wag natin siyang gagawing rebound. Ayan! Sana naman masayang araw na ito para sa inyo. Lalo't lalo na at ang araw na ito ay ang kapanganakan ni Jesus. Ngayon, gusto ko lang sanang itanong sa bawat isa, ano po ang naging reflection nyo sa sermon ni Pastor kanina? Hindi hadlang ang estado ng isang tao sa buhay upang siya ay paglingkuran. Anuman ang ating edad, ay pinapaanyayahan niya tayo na yakapin siya ng buong puso. Mom! Dad! Ingat kayo dyan. Don't worry about me. May kasama po ako ngayon. I'll be fine po. Are you sure, Ferd? Who are you with? Si Jose po, Mom and Dad, and his family. Remember my kababata who's Mang Junjun's son? Oh, let's talk to them nga. Junjun, how are you? It's been a long time na. Okay lang naman po. Masaya po ako na nakita ko na ulit kayo, sir. Maraming salamat po, sir, at pinatuloy niyo po kami ngayong araw at hinayaan niyo po kaming makasama ang anak niyo. Napakabait na bata ng anak niyo, sir. Sana po proud kayo sa kanya. We are really proud of him. And we love him so much. Buti na lang nasamahan ka namin ngayon. Kung hindi, mag-isa ka na namang kakain, Ferd. It's fine, Jose. I'm more than grateful because you and your family are here to celebrate with me. Kami pa nga ang dapat magpasalamat eh. Pinatuloy mo kami rito. Small thing, Jose. We're friends, and Mom and Dad would surely want to meet them again.
Janice, pasensya ka na sa lahat ha. Alam ko malaking pagkukulang ko, pero magbabago ako. Para sa'yo at para sa anak natin. Alam ko naman kasing kaya mo eh. Kaya hindi kita sinukuan. Pero sana wag hanggang salita lang ha. Oo, pangako. Mahal, pasensya na talaga sa lahat ha. Ang dahil sa akin, nahirapan ka ng sobra. Pati yung anak natin. Ang mahalaga mahal, magbabago ka na. Ma, magbago ka na po ha. Nakakatakot ka po kasi pero mahal na mahal po kita. At saka po, pagod na rin po kasi si mama eh. Oo, anak. Sorry ha. Mahal na mahal ka rin ni Papa. Ma, Pa, thank you po sa pagsama sa akin kahit na hindi po talaga kayo nagkakasundo. Hindi na po ba talaga kayo babalik sa isa't isa? Anak, we want to give you all the best things, pero hindi namin yun magawa because of may mga bagay na talagang hindi kami nagkakasundo. Gusto man namin ibigay sa'yo, anak, pero hindi muna. Pero don't worry, nililigawan ka man ulit ng mama mo eh. Talaga po ba, Pa? Oo naman, ako pa ba? Tigil-tigilan mo ako dyan. Tay, buti na lang po nakatating ka ng tama sa oras. Oo naman, hindi ko ipagpapalit ang araw na ito. Tsaka ito lang ang araw na halos magkasama tayo at maaalagaan kita kasi laging ang lola mo na ang nandyan para sa'yo. Ayos lang yun, anak. Gusto kong alagaan si Ruel, kaya huwag kang mag-alala. Kahit nanay, thank you pa rin po kasi lagi kayong nandyan. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Ay nakong bata ito, binola pa ako. Basta, ako ay masaya kasi nandyan kayong dalawa para sa akin. Masaya akong kumpleto tayo. Thank you po ng malaking malaki. Tay, Lola. Hindi man pare-pareho ang sitwasyon natin sa buhay, ang salita ng Diyos at ang pananampalataya natin sa Kanya ang naglalapit at nagkakaisa sa atin. Kaya huwag nating kalimutan na huwag nating isipin ang ating pansarili lamang kundi para na rin sa ating kapwa at sa ating Diyos. Naway tayo'y magsilbing tanglaw at liwanag sa iba upang maipakita natin ang pagmamahal natin sa Kanya. Humayo tayo, magmahal at pangalagaan natin ang isa't isa.
2 talata ang nagpapaanyaya sa atin na magbalik tanaw. Ang salita ay naging laman at nanirahan sa gitna natin. Isang pahayag na puno ng pag-ibig at pagmamahal. Si Jesus ang salita ay hindi lamang isang kwento, kundi isang buhay na patutuo ng Diyos na nagkatuwang tao. Sa pagdating niya, nakita natin ang pag-ibig ng Ama, pusong mapagmahal na umaalalay, nag-aalaga, at ang kanyang paanyayang kaligtasan. Listen to who live. He's the reason for the season. He is the reason to live. Palaganapin natin sa iba itong mabuting balita upang maranasan ng lahat ang kaniyang pag-ibig. Iparating natin sa gitna ng mga pagsubok, may kapayapaan na naghihintay, sapagkat sa kabila ng lahat, tayo ay iisa sa salita na nagbigay ng lahat. Sa pagtatapos ng taon, balikan natin at ipagpasalamat ang katapatan niya sa ating mga buhay, ang kaniyang dakilang pag-ibig, na ang salita ay naging laman at tayo ay naging isa sa Kaniya. Ang ating pinakamamahal na si Jesus, ang rason ng Kapaskuhan. Dahil katulad ng nakasaad sa kanta, He is the reason. Siya ang sanhi. With this song, please keep like, share this. Ngayon ay isa-isa po nating tawagin ang mga kabataang nagsipagtanghal. Miel bilang Ferdinand. Mabel bilang Francine, ang nanay ni Ferdinand. Ansen bilang Roland, ang ama ni Ferdinand. Aktub bilang Jose. Aldrin bilang Junjun. Angelica bilang Nena. Cheska bilang Janelle. Kurt bilang Jacob. Blessy bilang Janice. Zyper bilang Arnel, Rain bilang Nika, Rhoda bilang Venice, AJ bilang John, Gian bilang Ruel, Odan bilang Rom, Jasmine bilang Lola Marie, Maika, Eya, Sian bilang Abigail, Hannah bilang Chin, at Jade bilang tagapagsalita. At ang inyo pong lingkod, Abiel de Torres bilang tagapagsalaysay. At ang punong direktor, Shingela Tipan. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.